Startup Podcast PH is co-produced by One CFO, Credit Hero, Y Spaces, Tuala, Simp, Sekuna, Schooltech Bedfolio, and Red Circle Global. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. We're live now dito sa Lucban, Quezon. This episode series is in partnership with SLSU-TBI here in Southern Luzon State University. And live din tayo sa Facebook. Hello. We have Innovate Food Products and we have the owner and inventor, Dr. Nona D. Nogares. Hello, ma'am. Kamusta po? Hello po, mabuti naman po. Kamusta? First of all, yung name na Innovate Food Products, ano siya? N, no? Yung simula. Wala siyang I. So, doon pa lang, very innovative na. Spelling pa lang. Pero actually, first time ko po dito sa Lucban, Quezon. I'm very interested to know ano ba yung mga innovations na nangyayari dito. And sakto, ang ating first interview dito sa ating podcast series sa SLSU-TBI, dito sa Quezon, ay Innovate ang pangalan. So, di ko na mapatagalin, ma'am, no, na ano nga ba ang Innovate Food Products? Okay, Innovate Food Products po is the spin-off company po from Southern Luzon State University. So, ako po yung isa po sa mga inventor ng mushroom products dito po sa SLSU. Mm-mm. Ako rin po yung dating director ng Innovation and Technology Support Services Office. Kaya po, ginawa namin spin-off para rin po makatulong po dun sa goal po ng SLSU na maging level 4. Tsaka actually very exciting po, no? Dito sa Startup Podcast, we've been going around the country. Naka-interview na rin tayo ng mga ibang spin-offs and usually exciting ang inyong mga ginagawa. And ito po mushroom, ano? Apo. Dito ba sa Quezon or sa Lucban, marami nga po bang mga mushroom farm or mga taniman ng mushroom? Kung bakit mushroom ang naging sentro ng inyong research or ng inyong product? Actually po, year 2018 po, nung magkaroon po ng development po yung amin pong research project. Dahil po ang DA Bar ay nagkaroon po ng project sa SLSU Chaong ng production of oyster mushroom. So, nag-donate po sila ng mushroom house sa SLSU Chaong. And that time po, nakita po nila na marami pong waste kasi hindi po ganun nabibili yung fresh. So, nung nagkaroon po ng parang evaluation from the DA Bar panel, sinuggest po nila na magsama po ng food technologies dun po sa kanila pong project para po makapag-develop mo ng parang added value dun sa mushroom. Ang SLSU ba, ma'am, may expertise nga sa food technology? And kayo ba, ma'am, ano ba yung parang background din nyo? Graduate po ako ng food technology. Food technology, ayun. Siguro mag-share lang din po ako no, ng ano. Kasi kakarating ko lang din sa Quezon. Medyo first time ko lang din sa Quezon. Tapos napansin ko, I'm not sure kung ngayon lang, medyo malamig. Kasi, or ngayon lang po ba malamig dito sa... Talaga po malamig dito talaga po dito. sa Kasi Lucban. tama po ba na parang tabi to ng Mount Banahaw eh. So, pabundok na siya. Kaya siya malamig. So, kaya ko rin po tatanong, ito po bang parang geography or yung lupa, yung climate na malamig or nasa mountain, may kinalaman ba siya sa kung bakit mushroom or kung bakit umuusbong ang agriculture dito? Yung mushroom po talaga is wala po dito sa main campus. Nandun po siya sa Chaong, Quezon. Saan po ba ang Chaong? Yun po yung sa pagpasok niyo po from Manila, yung nakita niyo po ba yung parang arko? Dumaan po kasi kami sa nagbas kasi kami sa parang San Pablo. Opo, yun. Tapos So, next ng Chaong. gateway po siya ng Quezon, yung Chaong. So, makikita niyo po yung campus ng SLSU sa kaliwa pag po galing kayong Manila. Nandun po yung mushroom house. Sana puntahan din natin yan. Opo. Next time po. Still filling out loan applications for your business? Yeah, thought so. Save your time. Grow your business. With Credit Hero, one online application gets you loan offers from multiple lenders. Apply for a business loan now. Visit credithero.com. So, ito pong mushroom house na to, kailan siya nagsimula? At paano kayo na punta sa research ng food tech ng mushroom? Actually, 2016 pa po yata yung kanilang project dun sa production of oyster mushroom. Napunta po ako 2018 kasi parang
yun pong project leader noong production ng oyster mushroom is nag-retire. So, sinambot po siya ni Ma'am Alma Karingal, yung ngayon po ay director po ng SLSU Chaong. Since si Ma'am Alma po hindi siya food tech, siya po ay social scientist. So, naghanap po siya ng food technologies po sa campus ng SLSU. And that time po, bago pa lang po ako sa SLSU Lucena, wala pa po akong project. So, ako po yung kinuha niya na partner. Ang SLSU po ba ay parang daming campus ng SLSU? Yes po, marami pong Talagang campus. Meron po tayo sa Pulilio, meron po sa Tagkawayan. So, all over the Quezon. And yung food tech po ay nandito sa Lokban or meron din ba sa... Yung BS Food Technology, wala pa po siya Okay. actually dito sa SLSU. Bali, okay, sa Lucena po kasi, kakaano lang po nila yung kaka-study lang po kung pwedeng Ah. mag-offer doon. Pero meron po doon ay food and service management, kung saan meron po kaming subject about food processing. And dito naman po sa Lokban is College of Industrial Technology na meron din pong subject sa food processing. Okay. Ang sarap po ng pagkain dito sa Lokban. Kagabi nag-food trip kami sa mga kainan dito. So, food processing, Apo. ito naman kay Innovate Food Products. So ano nga ba yung innovation dito? Tsaka ano po ba yung research ninyo na ano ba yung invention ninyo? Yun po, ang invention po na inabsorb po ni Innovate Food Products from our research po ay yung mushroom chili garlic sauce, mushroom oatmeal cookies, tsaka po yung mushroom yema candy. Sige, isa-isahin po natin yan. Sana kung may sample tayo dito, no? Pakain natin. Okay lang po. Pero meron po mamaya. Ay, meron mamaya. Actually Sige po. po, yung isa po natin na kasama ay direct licensing po namin. Through direct licensing po yung commercialization na ginawa. So yun pong mushroom chili garlic sauce, yun po yung kanila pong kinommercialize. Saan na siya mabibili? Or... Doon po sa Bigod po, sa Chaong din po. Pero yung sa akin po na mga product is meron na po kami sa Flavors of Quezon. Ito po ay isang enterprise po na ang mga product po ng Quezon ay nandoon through consignment po na binebenta po nila doon sa Flavors of Quezon. Bago ko po actually parang ang interesting ng mushroom yema, Mushroom yema po, tsaka Yema. mushroom oatmeal cookies. mushroom oatmeal cookies. Apo. Ano po ba ang meron sa mushroom? Kasi nagtataka din po ako when I went around mga agri-tech TBIs din, incubators din. Tapos nung una ako naka-interview ng mushroom farm or may mushroom food tech. Parang napaisip ako, parang I mean usually kinakain natin mga gulay. So ito mushroom. Pero yung mga ibang pansit naman may mushroom, 'di ba? Pero parang bakit nga ba tayo, ano ba meron sa mushroom? May something special ba sa mushroom? Opo, kasi po ang mushroom po ay high in protein. Protein. Opo. Okay. So, Gulay ba ang mushroom? Hindi 'di ba? hindi po. Siya po ay fungi. Fungi. Opo. Okay. Bali po, ang mushroom po kasi high in protein. So, in-incorporate po namin siya sa isang snack. Kasi po, di ba dito kasi sa Quezon is parang meron po tayong protein, energy, malnutrition when it comes to our school children po. So, kaya po naisip namin na ilagay siya sa yema candy at saka po sa cookies para yung mga estudyante or yung mga bata po makakain po sila ng isang nutrient dense na pagkain na hindi po nila na kinakain po pala nila ay kabote. Ayun. So, imbes na junk food, imbes na kung ano-ano chichirya ang kinakain ng mga elementary or Apo. even mga high school. Apo. So, kain tayo ng snacks na rich pala in protein. Apo. Pang-workout din pala to. Opo. So, pwede High in pala protein, rich in fiber po. high in protein, Mas rich in lalo po yung fiber. amin pong na mushroom oatmeal kasi siya po ay may oats, may oatmeal. Fiber. Sige po, mushroom chili garlic. So, ano po ba siya? Ulam ba siya or like sauce, sausawan? Siya po ay sauce. Sauce. Opo, siya po ay side dish. Pwede siyang ilagay sa kanin, pwede siyang ilagay sa pasta, pwede rin po sa mga gulay, sa Mushroom mga chili grilled pasta. foods. Opo. So, ano po dito mismo yung sa research ninyo? Development po. Development. And yung Development. processing po ba? Or Opo. food processing, yung processing mismo? Opo, from yung kanila pong produce na fresh oyster mushroom, dinevelop po namin siya into a food product. So yung mushroom farm po nasa Chaong. Opo. Yung processing, Meron din po sila doon Okay. sa Chaong. Mm-mm. Pero dito po sa Innovate, di sa amin na po kasi
nag-sign na po kami ng ng Oo. licensing. So parang kayo po yung as the inventor and owner ng Innovate Food Products. Kayo din yung I think through SLSU din po Opo. ito. Kayo yung nag-develop ng processing, tama po ba? Opo. Or research yung mismong product na ito yung halo, ito yung flavor, ito Yes yung po, mixture, opo. and also kung paano siya ipa-process. Yes po. Therefore, kasama din po na ito mga equipment na ito yung gagamitin, Yes ito yung po. buong system, ito yung procedure, ito yung step by step na gagawin. Yes Tama po ba? Tama Ganun po po. ba? So, bali, dun sa research po namin ay dinevelop namin yung product, then we subjected it to nutritional analysis and shelf life. So, yung pong lahat ng information about po dun sa aming product is dina-download po namin dun sa mga licensee po. So parang doon pala kayong chef. Opo. In some way, chef, tsaka siya, industrial. Kasi, I mean, chef usually, I mean, in a kitchen, diba? So, talagang specialized gagawin isang putahe, isang food, isang dish. Here, gumawa kayo ng recipe, gumawa kayo ng new, actually innovative na pagkain, and dinevelop na din kung paano siya yung manufacture. Yes po. Pati po ba yung packaging? As in lahat Yes siya? po, lahat po. Lahat po. Pati pa packaging. Pero yung labeling po is up to the licensee po kung ano po yung gusto nila Okay. na. And yung label. licensee po ay si... Si Innovate po. Ang licensor po natin ay si SLSU. Kasi po yung pong amin pong research po ay naka-register po sa Intellectual Property Office of the Philippines. At siya po ay ang kanya pong registration ay utility model. Utility model. Pero kayo din po ang owner ng Innovate. Opo. Kaya po ang tawag po ay spin-off. Kasi halimbawa po kayo po ay researcher at kayo po yung nag-commercialize ng inyo pong technology, spin-off po yung path ng commercialization. Pero yung isa naman po, yung mamaya po, yung Be Good, ang tawag naman po sa kanila ay direct licensing ang ginawit na path through. Sige nga po, discuss po natin yan. Actually, parang interesting to So, balikan po natin. So, kayo po ay researcher, no? So, may research kayo. Noon po bang research nyo to, o nung research nyo to, goal nyo na i-commercialize ito or hindi pa? Or Hindi pa po. Hindi pa. Opo. So, kinuha nyo lang muna po yung research about yung mushroom na po ito, no? Or yung food? Opo. Yung about sa mushroom po. And then, ano po, kaya po natuto kami about technology transfer and commercialization kasi napasama po ang SLSU sa yung sustain project po siya from DOST Picard. Kung saan po yung mga state universities and colleges po, tinuruan po nila kung paano po i-register yung kanilang mga technology sa Intellectual Property Office of the Philippines. Opo. And then after that po, after the sustain, 2 years yun, nagkaroon naman po sila ng RACE Program 1 na ang ano naman po dun is, ang objective is to transfer na po yung na-register na technology. And ngayon naman po yung RACE 2 is to commercialize. Kailangan po maibigay namin yung technology namin doon sa mga enterprise or business owner. So parang nagkataon ba po or na dahil may research kayo, then dumating yung projects na ito, sakto meron kayong research na okay na, kayo yung napili or kayo nag-apply? Or... Kami po yung napili ng Innovation and Technology Support Services Office po that So ang galing time. naman po nun. I mean, it could have happened na hindi ko i-interview ngayon. Opo. Actually nga po nakaka-amaze din nga po kasi yung pong journey namin is 2018, di ko naman po na-expect na kailangan dala ng food tech, so napunta po sa akin yung project. And then, nung naayos na po namin yung product, nagkaroon naman po ng sustain program na kailangan daw po meron kaming most viable product na maire-register po sa IPO field. So, niregister po namin. Then, nung sumunod naman po yung RACE program mo, kailangan daw po namin na ma-transfer, ma-market, ma-promote. So, ginawan po namin yung mushroom product namin ng promotion, marketing, gano'n. And then ngayon nga po, RACE 2, yung pinaka-critical, kailangan daw po namin ma-commercialize. Ando na tayo ngayon. Nandito na po tayo ngayon. Sa commercialization na po noong research output from year 2018. Wow! So, 8 years journey din, papunta sa ano. So, sa mga nakikinig dyan, bumili na kayo para maging successful na yung phase 2. Anyway, so, I mean, parang ang amazing pa rin po, na, I mean, sakto din yung timing, na nung andun yung research nyo, nabuo yung research nyo, dumating yung project, kayo yung napili. Kayo yung Nun pong research kayo, nung researching nyo yung dun pa lang ba to sa chili or pati na yung oatmeal cookies and actually yung po, 10 po yung na-develop namin na products from mushroom. Pero 3 lang po yung, meron po kaming yung spread, meron din po kami na tinapay,
brownies, May mga ganun po. Wala ba bang ganyan? I mean, I'm just curious po. For sure, alam niyo sa mga RRL na mga yung oatmeal cookies tsaka yung yema, meron po bang sa maybe ibang bansa or ibang lugar? Wala pa po. Actually po yung mushroom oatmeal cookies, yung product is naka-apply po siya as patent. Opo. So wala pa po siya na ganun na produkto po dito po sa buong Philippines. mundo. Opo, sa buong mundo. Opo. Wow. Wow. So, proud Filipino product. So, yun na lang po hinihintay namin, yung patent grant para po dun sa... ongoing. Opo, ongoing pa po siya. Kasi yun pong yung mushroom yema, tsaka po yung sa mushroom chili garlic sauce, nabigay na po. Utility patented model. na. Utility As model. utility Opo, model. as utility model. So, gusto niyo rin po bang to? Like, ma-export ganyan or Opo, sana po. sana Yun matry po, natin dream ngayon po. yung no, yung anyway. Sige po, yung muna rin, yung oatmeal cookies. So, ano naman siya? Baka hindi pa naka-patent, no? So, baka hindi pa pwede magbigay Okay ng... lang po kasi yung method niya po, naka-utility model na. okay. So, yung product na lang po, yun na lang po hinihintay namin for the grant. So ano po itsura niya? Like yung oatmeal cookie din siya. Apo, Iba ba apo. yung lasa niya or iba ba yung texture niya? Ano po or... siya, crispy. Hindi siya, unlike po yung mga cookies po na parang pag kinagat mo ay chunky. Yung naman po ay crispy. So dahil mushroom, or may iba po ba siyang kasama? Or basically, Mushroom and baka oatmeal may po. choco chips eh. Ganun. Mayroon po sa ibabaw. meron, Sa ibabaw, sabi na opo. So ano siya? So parang kamukha din niya yung normal oatmeal cookie. Opo. As in kamukha po. Kamukha po. Pero Pero iba po ang lasa tsaka po yung kasi texture. mushroom, yung Opo. oyster mushroom, oyster Opo. mushroom po, no? Yes po. Yung pinanggawa. So, di ba ang oyster mushroom po, tama ba? Ito yung, yung puti. Ay, yung puti po. Ano ba siya? Yung parang magiging crunchy siya, no? Hindi siya yung magiging chewy nga. Hindi. Opo, hindi po. Baka inisip ko yung medyo chewy na, cookie. Hindi naman. Hindi po. Crunchy po siya. Parang yung Kaya kakaiba siya. parang flakes. Parang rin siya. Kasi po kasama yung oatmeal. Flakes. Ito ba yung pinaka-interesting si mushroom yema? Ano po ito? Yung as in yema na yung pa-triangle? Opo. Parang pyramid na. Opo. Wow. Yes. Paborito ng mga bata yun eh. Pero mushroom po. May kasama po siyang mushroom. So iba yung lasa niya or iba yung texture niya? Pareho lang po. Kaya lang, instead of peanut, ang ginamit po namin ay yung mushroom. Peanut ba ang yema? I mean, may peanut may ba peanut usually? po kasi ang yema. Ay, Ginamit po namin ay yung mushroom. So hindi rin, pwede rin kainin ng mga allergic sa peanut. Opo. Yes po. With regard po sa texture, ano ba siya? Pareho lang po siya na Pareho texture. lang. Kaya lang meron po siyang yung mangunguya mo talaga yung machuchu mo pa yung mushroom. Hindi namin siya ginawang powder. Ini-imagine ko po na Kaya lang yung medyo sa yema po is yung shelf life niya ang madali lang, 1 month lang. Unlike po dun sa mushroom oatmeal, 3 months, and then the mushroom chili garlic sauce ay 1 year. Pero ganun po talaga ang di ba? Ang yema rin naman talaga eh. Opo, kaya lang if you're going to commercialize it, syempre po hindi naman po palagi siya na mabebenta. So, medyo pagdating po dun sa yema ay... Pwede po yan, yung nilalako sa mga bus. Pasalubong sa mga bus. Tapos kakainin na kagad. Pero naalala ko lang po yung mga yema, yung parang medyo may pagka-brittle or ganun ba yung pagagawa niyo hindi dito? Hindi po, soft po yung soft sa siya. soft. Hindi Tapos, po brittle. di ba po ang yema? Ano nga bang yema? Actually, lagi yung kumakain ng yema, pero hindi ko alam kung anong yema. From egg. Apo. May sugar? Meron, wala. Ay, wala. Wala siya. Ano ang sweetener po ng yema? Condensed po. Condensed milk. Ah. So, unlike po the pastillas po kasi ay milk-based. Ang yema po ay egg-based po. Yun pala. Pero parang sila Pala matamis. difference. Apo. Di pwede rin kayo gumawa ng mushroom pastillas? Pwede rin po. Yes. Baka, ano po baka pwede nyo gawin sa mushroom sa ano ninyo? Actually, maganda rin po yung naging spread na mayroon Parang po siya. peanut butter or parang... para po siyang ladies choice na mga chicken spread. Ano pong halo? At saka, hindi siya matamis? Maalat? Hindi or... po. Bali, ang ginawa po namin during that time is isinama po namin siya sa tinapa. Kasi po, di ba, Lucena is ang kanya pong otop ay tinapa. Tinapa ba? Opo. So, isinama po namin siya tinapa mushroom spread. Sa Lokban longganisa. Pwede rin po. Longganisa. Opo. Or mushroom longganisa pasta. Pwede rin po. So, marami pa pong pwedeng mga innovation na gawin. So, sa ngayon po, doon lang po muna kami nakatutok doon sa tatlong product. I think, yun din naman yung tamang approach, no, na, ang dami idea. Opo. Pero I think, para talagang mapagaling yung idea, execute muna. So, I think, itong 3 products muna na ito, ibenta muna, di ba? Yes, so, ibenta,
Kapag bumenta, kumita, edi may ano rin, Opo. may pabalik din sa ano po. Yes po. Parang interesting din po malaman ng ng research mindset, lalo na po tama po ba na parang research talaga yung ano ninyo? Like balikan po natin ng konti, after graduation, so academe path po talaga kayo, tama po ba? Apo, nag-ano po ako, naging quality assurance specialist po ako before po ako na mapunta sa academe. So Nag-factory po. So Opo. kaya may alam din kayo sa Yes po. processing. Opo. Tapos po nung sa research, ang pinaka-curious po kasi ako, paano nagsimula yung idea? Medyo nanggaling to sa ibang ano po yun, yung research pero paano nyo naisip na mushroom yema or mushroom oatmeal cookies? Like, yung idea po na yun, paano nyo siya naisip? Paano siya? Kasi po kasi sa ganyan na research, titingnan niyo po muna kung ano po yung problem na nasa community. So, nagkakaroon po kayo ng needs assessment. So, isa po dun sa mga naging is, yun nga po yung protein, energy, malnutrition sa Quezon. So, yun po yung naging basehan namin. And then, sino po yung target market natin, yung user. So, dun po madidevelop po yung inyo pong research. So, ang target nyo na po nito ay yung deficiency nga ng protein sa mga Apo. kabataan. Tsaka yung waste po na nanggaling po sa... Waste po ng... Yung kasi nga po na mushroom. Nasisira. Oversupply. Parang Oversupply po. Opo. Hindi nabebenta ng kaagad. Ano po ba ang ibang gamit ng mushroom? I mean, saan ba siya usually, sahog ba talaga siya? Ano po ba yung usually na Food po talaga siya. Kasi po siya ay sa mga vegetarian po, pamalit po siya dun sa protein nila, di ba? So for example po, yung mushroom, oo nga, protein alternative. Pero itong mushroom ng chaong, like, sa Manila ba siya napupunta? Sa ibang lugar, iba-ibang lugar? Or may sa mga local din dito sa Quezon? Sa mga local din po. Dito rin po. So, saan po ba siya? Sahog ba sa pansit, ganun? Or... Kasi po ay, dahil po yata isa sa mga flagship dati po ng DA Bar is yung production ng mushroom. Siyempre po, kung ano po yung ibigay ang ano po kasi ang institution natin, kung ano po yung sa chaong? trust ng, sa chaong. Kasi po meron sila agriculture. So parang nagpasa sila ng proposal sa Department of Agriculture and one of the thrust of the DA ay yung mushroom production. Kasi po mas konti lang yung area na kailangan mong na gamitin, tapos yung technology po ina-introduce nila. So parang naisip ko lang bigla, So nagkaroon nga ng mushroom production. Tapos ngayon naman, hindi naman siya oversupply. Parang naghahanap ng magagamitan ng mushroom na yun. So, parang ganun ba yung nangyari na siguro po hindi enough yung demand or yung market ng mga vegetarian or yung mga naghahanap ng protein alternative. Kaya ngayon, meron tayong ganito pang product. Yes, so, isa din tong reason kung ba't may ganito research para parang supplement siya dun sa mushroom production. So, yes, magaproduce ang isang lugar ng isang agricultural crop or product. Of course, kailangan din ng research na kung saan siya mapupunta. Yan. Yan po yung sinasagot po naman ng SLSU. Ayun. No naman po, speak of SLSU and SLSU TBI. So, nakwento niyo po kanina na through programs ng DOSTP card, na yung RACE, and then sa SLSU, paano po nangyari lahat ng yun? Tsaka sa SLSU TBI, paano naman po kayo na-incubate sa SLSU TBI? I mean, paano po nangyari yung buong na yun, including sa TBI, yung incubation sa TBI. Kasi nga po, di ba po, para po siyang pathway. So, from research, tapos na i-register siya, and then from registration, kailangan ma-transfer siya, and from technology transfer, kailangan po ma-commercialize siya. So, pag po kasi na-transfer na, yung ating technology, ang sasambot na po ay ang TBI kasi more on sa business side na po siya. So, kasi pwede po natin i-transfer yung ating technology through extension. Yung ibibigay lang po natin siya sa mga farmers or kung sino po yung may kailangan, cooperatives, gano'n. Pero pag po sa commercialization through yung mayroon na pong monetary value. Business side talaga siya. Business side. TBI po ang sasagot. Ganun pala yun. So either ang research, pwedeng either through extension. Or through ano ba ibig sabihin extension? Extension po, mayroon po kasi po trifold po yung natin sa university. We have the instruction, the research, and the extension. When we say extension po, technology transfer through extension, i-donate po natin po yung technology doon sa farmer group. Ganun po ba extension? Actually,
train natin sila about that. Actually, academe din po ako. Pero actually, academe ako since graduate ako. Sa UP Diliman. Apo. Pero ngayon ko lang nalaman yung extension. Nag-stop ako Nag-stop ako sa academe. Apo. Pero parang, din ako sa academe. Around 10 years. Pero ngayon ko lang nalaman ngayon ko na-realize actually na yun pala yung difference, no? I mean, may tayo, instruction or teaching. Apo. Research, may Apo. admin din. Apo, Tapos apo. may extension nga usually. Apo. Pero parang bago ngayon yung sa TBI na parang aside siya sa extension Dati naisip ko, part din siya extension. Mhm. Pero ngayon, parang siya yung commercialization side naman Apo. of research. Kasi ang gusto po kasi ng PCORD, ng DOST actually, Mm-mm. ng DOST is yung atin po mga research output ay hindi lang natin basta Mm-mm. ilalagay sa shelves. Mm-mm. Kailangan po mabigay po natin sa community. At Mm-mm. mas maganda po ay magkaroon tayo, ma-monetize natin po yung ating, kasi may budget po yan, di ba? So, pera din yun. So, Oo. kumbaga para Business model, mapabalik din. sustainable. Opo, opo. Hindi, ang dami gusto sabihin po dito kasi first of all po, I think okay lang naman i-share. I think race din yun sa, napunta ko sa ibang TBI dati. I think sa Caraga State University. Meron na sila nung State University din. I'm not sure po if ganito sa SLSU. Kasi sa UP, parang wala pa Usually yun nga, yung may units ka ng instruction, research, admin, tsaka extension. Opo. Pero may bago na sa CARSO yung, I forgot the term, application ata po, parang ganun. Which is, yung commercialization. Opo. So, ganun din po ba dito? Units, Yes po. counted na rin siya as units. The fact na, Actually po, hindi pa po yung halimbawa, kailangan yung research mo ma-apply mo. Mayroon lang pong incentive na binibigay po ang so SLSU. financial, parang Opo. Monetary. Opo. Incentive. Hindi pa siya part ng load. Pero, sa loading po, may instruction ka, may research, and then may extension. Pero not necessarily na yung i-commercialize mo siya. So, nasa iyo po as professor or... Siyempre, doon ka na sa pera. teacher. Doon ka na, hindi naman lagi. Yun nga. Pero, ang gusto ko sabihin dito, tama yun And I think doon din, I mean, in a larger point of view, even if state university, may budget from the national government, iba pa rin yung, kasi, kung isipin natin, budget yan from the national government. Saan ba nanggagaling yung pera ng national government? Taxes, buwis. Pero, iba pa rin yung parang may, bukod sa buwis, may pera, may money from output mismo nung university. So, Yes parang po. may business mismo yung si SLSU. Mhm. So, pwede siya mag-stand alone somehow. I mean, kung yung mushroom products na ito ni Innovate ay boom, as in, nakakabenta lahat-lahat. Baka hindi na kailanganin ng pera. Hindi naman. Baka makakatulong, 'di ba, sa pagkuha ng budget from the... May po siya, tinatawag po na royalty. Kapag po kasi kayo naging licensee. Parang sa so mga national bookstore. Sa mga meron libro. kayong MOA between the licensee and the licensor SLSU na after 1 year, meron po kayong royalty fee na babayaran sa SLSU. Sorry po. Babayaran Sa SLSU. sa SLSU. Yeah, royalty fee. 1% of the Sale? gross sales. Apo. Ganun. Parang ngayon sa mga national bookstore, parang author. Opo. Pag yan. bawat benta ng author, bawat benta ng Nung book bookstore, po. Opo. nung book, may royalty. Well, both, si bookstore at Yes si po, author. yun, Dito, ganun sa po. research, bawat benta ng product, parang profit sharing. Opo. Meron si licensor. Opo. Licensor po, siya yung parang may hawak ngayon nung Nung license po. nung mismong product. Siya Apo. yung nag-own Yes somehow. po, opo. And Then kayo po, yung as inventor. As Kasi kayo yung inventor. nag-develop and Yes po. nagpabigay. Parang sa inyo nang galing yung Apo. mismong product. No? So, meron din kayong Yes po. So ngayon, kung through SLSU TBI, through may business model na successful, so may part nga kayo, may incentive din kayo na makakuha. So Apo, parang kayo mismo, ginaganahan din kayo na mabenta yung Yes products po. ninyo. Opo. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them.
and launch your products seamlessly with Sikuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Speaking of that po, so about the business model naman itong mushroom products natin, ano nga po ba? So, saan siya binibenta and saan siya balak kaya ibenta? Tsaka magkano po ba yung mga ito? I mean, for the Okay prices, po. for the ano lang, for the idea. The idea po. Yun po ay from sa amin po, sa Innovate, from the manufacturer. Through consignment po ang ginawa muna namin ngayon. Wala pa po kasi kami na store. Pero sana po, in the near future, magkaroon kami Sariling na sarili store. namin na store. Dito po ba sa Lukban ang balak nyo? Baka Or po sa Chaong? sa Tayabas, taga-Tayabas po kasi ako. Tayabas. Opo, Tayabas or Ano sa nga po ba Lucena. Actually, curious lang po. Ang dami kasi city sa Quezon na parang mga big city eh. Dalawa po. Ay, ano po bang city? Tayabas City at saka Lucena City. Ay, ang Lukban hindi city. Hindi po. Ay, hindi It's pa pala a city town. to. Pero yung Chaong hindi din siya. Hindi rin po. Pero Opo. parang ang ano nila eh, sikat sila eh. I mean, Opo. for some reason, pag galing ka Manila, sikat yung mga yun eh, Chaong, Lukban, Lucena, Tayabas, tsaka Opo. si Polillo dahil sa Opo. Island. Island po. Opo. Anyway, so, pero ang pinaka-capital ng Quezon, Lucena po. Lucena, Opo. kasi I think somehow doon din yung pier, yung Dalahican. Opo, Dalahican. So, medyo gitna siya ng commerce. Yes po. But anyway po, sige, so, if ever, sa Tayabas. Opo. Yun, sana magka-store. Pero ngayon po, ang naging model namin is consignment po. Opo. Doon nga po sa Flavors of Quezon. Yung Flavors of Quezon po ay private enterprise din po siya. Pero siya po ay supported by DTI, Department of Training Industry. So, yung po mga products po ng Quezon Province ay naandoon po. Asan po ito? May store Meron sila po na? silang 5 branches. Meron po doon po sa Dumuit, yung kanilang pinaka-main Saan branch. po yung Dumuit? Pag po kayo sa Lucena po yun, Okay, Lucena. along the highway po Okay, yun. And then, meron din po sila sa mall, sa Candelaria, Walter Ay, po pala Mart. Candelaria, sikat din Opo. pala. Meron din po sila sa Pacific Mall sa Lucena City. Meron din po sila doon sa destination po sa Dolores. Yung parang may glamping-glamping. Yung meron po doon. So, meron po silang 5 branches. Tapos, meron din po silang mga yung mga kadiwa ni Pangulo. Kasi kapartner din po sila ng provincial, ano po ba yun? Agriculture po ng Quezon. Yeah. So, consignment po meaning binibili ba nila sa inyo? Or hindi po. pala. Hindi nila binibili sa inyo. But, hinihiram, pag nakabenta sila, may part kayo. Pag hindi, ibabalik sa inyo. Tama po ba yun? Opo. Kung ano po yung mabenta, diyan po yung makukuha nyo na sales. Tapos parang sila na po yung nagdadagdag. Magpatong. Sila na po ang papatong. So parang, so may set na price na ibenta nito ng ganitong price, then magpatong kayo. Opo, halimbawa po ay may delivery receipt ako, nakalagay doon yung price. So, bawa po ay yung price niya is 125. Opo. So, depende po kung ilang percent po yung ilalagay nila na cut. Actually, ang ganda din, ang interesting din po niyan yung pagpili nga ng model. Here, ang pinili nyo yung consignment model kasi wala kayong lugi eh. Wala kayong talo eh. Kasi kung, walang talo si wala rin si po. Flavors Opo, of Quezon. Kasi kung wala siyang mabenta, wala siyang kailangang bayaran sa'yo. Hindi siya parang reseller na yes po. Pag reseller, bibilihin niyo ng mura. May pros and cons eh. Pag reseller, bibilihin niyo ng mura, so pwede mas malaki kita niya. Pag consignment, mas malaki yung presyo ata na bibilihin sa inyo. Pero wala siyang lugi. Wala siyang. Then, available din po yung mga products po dito po sa ating SLSU Business Affairs Office. Daan nga tayo mamaya. Mag-vlog nga tayo dun. Opo. Tapos yun po, ang pinaka po nun is yun yung mga products po ng research products po ng SLSU. Yun po inilalagay po dun sa commemorative. So, kung meron po kayong commemorative mamaya, kahit di na po kayo bumili, nandun na po siya sa basket. Yun po. Ay, yun And pala then, nakipag-partner din po ako sa cafe kasi po, nagustuhan po nila yung mushroom oatmeal. So, sa Tayabas may Coffee and Chapters, saka Pinky's Food Corner, and Nigatsu. Mga cafe po sila. So, parang binibenta po nila as product nila? Tama ba yun? Hindi po. Consignment din po. Kung ano po yung nakalagay din yung branding ninyo? Brand po namin nandun. So, parang, dinadisplay lang po nila. Tapos kung sakaling halimbawa, niluluto pa yung order ng mga nila or nagpe-prepare pa sila ng kape. Pwede po nilang bilhin po yung ito pong mga to. So, di ba po hindi naman wala kayong business background before, Wala so, po. Dahil ba through SLSU TBI, kaya nyo naisipan itong mga ganitong model, kaya na-execute itong mga to? Yes po.
through SLSU TBI po. Sila po yung gumawa ng business plan at saka po ng market research kasi yun po ay part nung RACE project, program 2. Opo. Yun. So, ginawa po nila yun. Tapos, mayroon po tayong mga technical working groups galing po sa College of Accountancy and Business po, Hospitality Administration. Sila po yung gumawa po nung paper. Tapos, yun po yung present namin sa DOST para po mabigyan kami ng fairness opinion report. Ang galing din pala po, no? Parang, ang galing, no? So, ang dami para po forces nagsama-sama kumbaga para Opo. Yes po. maging product talaga siya. Yes I mean, po. yung projects ng DOST Picard, then si TBI naman sa business plans, Opo. and yung execution po, ano. Opo. Pero ngayon po ba, involved pa rin kayo sa yung pakikipag-usap sa mga, yun, kina Flavors of Quezon, sa mga gustong mag-consignment? Kayo pa rin po ba? Opo. Kasi po ay as company po yun. Opo. Pero pag sila po may mga meron man rin po sila mga help na binibigay sa amin na, ma'am, attend ka na ganito, attend ka sa ganito, endorse ka namin dito, subject ka, magpasa ka ng project proposal kay ganitong agency, yun, ganun po, para magkaroon ng fund. I think, oo. Parang yun talaga ang role ng incubator, well, tumulong sa pag-commercialize ng mga research, tsaka, well, to expose, to market. I think, yung mga iba parang sinasali, pwede kayo isali sa mga exhibits, mga trade fair, mga ganyan, and kung ano ng mga training, pwede nyo masalihan. Yes na, po. Para speaking po ulit of Innovate Food Products as a company, meron po ba kayong co-founder or parang kasama sa company or kayo lang ba? Wala po, ako lang po. Ay, ikaw lang talaga mag-isa? Wow. Opo, sa ngayon po actually one-man army pa ako. Kasi ka-start lang po nito last year po. Yung yung paggawa nung mga products. Neto po nakaraan, nag-hire lang po muna ako pero kasama po ako dun sa pag-prepare. Gumagawa ka rin? Gumagawa ka rin po nung Yes po. So, ikaw mismo yung bibili ng mushroom? Yes po. Mayroon po tayong partner na nag-produce po. Nag-deliver naman? I mean, hindi, actually po pick up po yung pick upin mo ba? Ikaw mismo mag-pick up? Ako pa. So, yun po yung hirap pag spin-off at start up. Kasi, kumbaga, nagsimula ka pa lang. Ikaw lahat. Pero siguro kung kumita naman na kayo, pwede kayo mag-hire ng parang mga delivery person. Actually, sa business plan po nila, mayroon naman po. Kaya lang, hindi pa po siya ma-execute kasi hindi pa po ganun kalaki po yung kita sa ngayon. Interesting. Ang ganda talaga ng mga kwento ng mga research startup. Kasi, just to, may somehow parang feeling ko yung mga startup na corporate startup parang iba yung thinking ng mga tao sa mga research startup na research galing kasi sa research galing sa pero startup din naman na ayan kita man mo yung kwento ni Mom na talagang talagang binibid from scratch then yung research maraming supporters which is good. Apo. Pero talagang siya startup business siya na talagang i-execute mo from scratch. Yes, from scratch po talaga. So ayun po so just to see the picture po ikaw mismo yung pipick up ng mga fresh oyster mushroom. Opo. Dadalhin mo dun sa processing kung saan siya pinaprocess. Opo. Then tapos mag-hire lang ako ng mga hanggang 2 na tao. Mga parang part-time or parang job order. Opo. Tapos pag nagawa na namin, ay di dadalhin na namin po dun sa aming partner. For sale na. Sa so kayo din nagpa-package? Kami rin po yung nagpa-package. Ito po bang, actually hindi ko pa natanong si mushroom chili garlic, mushroom chili garlic sauce. Garapan po ba siya? Apo. So, pwede ba natin meron natin yung paano yung parang label niya? Or parang kayo din gumawa ng labeling? Apo. Or through TBI din ba po? Or kayo mismo yung Bali, ginawa namin. Tapos kasi may training na rin ako about sa packaging and labeling pero, pinapacheck namin sa kanila kung maganda ba, kung tama ba, kung... Sige, gusto makita. I-live natin. Meron po ba dyan? Meron po yung sa sige. Be Good. Yan. Check natin nung Ayan. Ito. Ay, maganda po Ang ganda kaya. Ito po yung mushroom chili garlic sauce. Ito po yung sa isa namin na licensee sa Be Good. Ito sila si Be Good. Ganda naman yung ganda nga Yan. Medyo malayo tayo sa camera. Pero, so, kayo din yung bibili ng mga garapon. Opo, kami din po. Tapos, andun sa processing plant ninyo, processing place ninyo. Opo. So, dun nyo gagawin yung mushroom, dun nyo
ipaprocess, Apo. paghahalo yung ingredients, Apo. ihahalo, and then lalagay sa ganitong packaging. Apo. Ito po yung mushroom oatmeal. Ay, ito po Ano yung innovate yan. Pwede ba tayo mag-live dito kumain? Pwede mo, Pwede. pwede ba? Pwede ko buksan? Pwede, okay lang? Pwede daw po. Pwede, okay lang? Sige. Naka-live pa tayo ngayon sa Facebook. Sige. Okay lang po okay lang. Ay, sige. Ay, meron pa tayo Ay, ganito siya, yung parang Opo, pwede mo siyang tawag ilagay dito? sa breadstick po. Yung choco-choco. Breadstick. So, meron tayong breadstick. Sasawaw natin sa mushroom, chili, garlic sauce. Yan. With honey pala. Ay, or dahil sa with bigod. ano po yan, kasi po yung sa chaong, meron din po silang stainless bihani production. So, sinama rin po namin siya Sarap. sa project. Kain pa ako. Sarap. Ano? Sarap. Thank you, sir. Parang siyang, na-imagine ko nga siya, bagay siya sa pasta nga talaga. Opo. Actually po siya po ay, ang inspiration po niyan ay alamang. So, Alamang. instead of alamang, ginawa po namin siyang mushroom para healthy. Healthy alamang siya. Sige, buksan ko lang po itong mushroom oatmeal cookie. Ito, sir, saan? Ay, open na po ba yan? Ay, meron po Talang. kasi dito. Sige, ayan. Sige, ito na lang. Kaya gusto ko nagka-podcast may libre tayong pagkain lagi. Ayan po. So, available Ay, po tsaka yan mukha sa- siyang ay, mukha siyang yung oatmeal. oatmeal cookies po. Tsaka, So, hindi mo siya kita yung mushroom doon kasi halos Hindi magkapareho halata, sila. oo. Oo. Medyo malayo tayo sa camera, pero, Sige po. Lapit ayan. mo Yan. So, kayo po si Cookie Monster. Ay, magkano po ba yung ganito? Ito po yung 25 pesos po yung pwede na. Okay. ganito po. Nasa individually packed. Pero hindi po kami na 5 in a box. 100 po yun. Apo. Ano siya? Yung parang pang-recess nga ng mga bata. Apo. Kami Tsaka- dati, binibigyan kami ng mga fudgy bar, mga rebisco. Ito na lang. Kaganda 25 po pati pesos lang. niyan, hindi po siya matamis. Kaya Kasi parang, gustong-gusto po siya ng mga medyo hindi na bata. may lasa siyang, may chocolate. May chocolate po, no? Chocolate chips po. Opo, may Chips. chocolate syrup. Hindi ko po alam kung bakit, pero parang may lasa siyang or baka acquired taste lang. Parang yung raisin, pero wala po siyang raisin. Wala po siyang raisin. Baka po yung vanilla extract. Maganda po kasi yung vanilla extract namin. Naalala ko lang kasi yung vanilla extract. Opo. Ay, vanilla nga ata, vanilla. Opo. So, meron tong oyster mushroom, oatmeal, cake flour, honey, Opo. canola oil, egg, brown sugar, corn syrup, vanilla, chocolate syrup. I love chocolate. Opo. Chocolate chips. Yan po. Wala rin po yung peanut. Masarap. Sarap, sir. Thank you. Kakain na lang ako. Ento natin yung podcast. Hindi, tsaka parang sunod siya for 25 kasi ito na yung Opo. recess nga, yung parang AM snack ng matamis. Actually, matamis siya matamis siya. I mean, malasa siya. Malasa. Pero hindi po siya ganong katamis. Actually, masarap po siya. Promise. Yun nga po yung feedback. Kasi yung mga anak ko din po, ay hindi po sila ganong kumakain ng cookies or ng ganyan. Pero pag nagluluto ako, parang, Mami, yung reject ha sa amin. Hindi po naman naalala ko tuloy kasi dati din yung nanay ko nagbe-bake ng mga cookies kinakain ko din yung mga rejected. But anyway, naisipan niyo po mag-ibang flavor. Kunyari yung mga, for some reason, naisip ko parang carrot flavor or parang mga Pwede ibang naman orange pa. flavor or Apo. So, pwede po, no? Pwede po, apo. Ifo-formulate po natin. Ayun yun. So, dadaan mo sa research. Apo. Dadaan po ulit siya sa research. So, panibagong research po yun. Hinto lang ako, sorry. Hindi na tayo makapag-podcast. Anyway, teka. Ayun po, no? So, even po itong oatmeal cookies, kayo gumagawa from scratch. So, pag kuha ng supplies ng oyster mushroom, Apo. kayo yung halo-halo. Apo. Wow. Pero po, kung if dumating nga po yung time na parang, Pero meron na po kaming na-design na ang tawag doon, machine po. may machine. May machine. Kasi po, syempre po, medyo mahirap na po pag madami. Apo, yun nga. So, mayroon na po kaming Tsaka design na machine para po mahalo po yung machine po dito, part din sa research ninyo? Apo. Wow, Yes po. grabe. Ganun talaga.
So, bali nakikipag-partner po kami sa BS Mechanical Engineering para naman po sa mga machine. And then yung naman Galing. pong automation, mga ganun po sa computer engineering tsaka po sa CIT, Industrial Technology po. Galing talaga, no? Parang, Opo. isipin mo food, isipin mo mata food lang yan. Opo. Lagi tayo kumakain ng food. Pero, ang dami research na pinanggalingan yan. Yung agriculture. Tapos yung food processing. Tapos ito yung machines, no? Opo. Yung ano naman po, kasi you need din to train tao yung mga tao Opo. too. So, nagte-train din kayo ng mga... Yun po yung sa extension. Kasi Opo, job yun. din, Opo. trabaho din yung para sa kanila eh. So, Opo, may opo. job creation din tayo dito. Opo, yes po. Wow, galing. Kasi halimbawa po may research ka and then pili ka kung anong path, kung tech trans through extension or through So, ito pala po both. commercialization. Lahat. Opo. Covered ito lahat. Opo, lahat po. Kasi actually po, yung pong mushroom chili garlic sauce ay nag-train po kami yung sa mga may kapansanan sa Mauban. Opo. So, parang ibinigay din namin yung technology dun. And along the way po, maganda po yan kasi, halimbawa po yung sa mushroom chili garlic sauce, since dumadami na nga po yung sa production, so na-encounter namin yung problem, nasasabi namin kung ano po yung kailangan namin sa production. For example po yung sa garlic. Siyempre madami na po yun. Minsan po talaga masakit po sa daliri. So, nagpapadesign kami ngayon ng machine sa CIT para po masolve po yung problem na yun. Galing, no? I mean, research is something. At saka, Yes. dito pa makikita na ayun, mahalaga rin talaga ang research sa mga startups kasi hindi siya madali, hindi siya biro. Tsaka maganda rin ang sariling research to para pride ng Quezon, yung buong, or pride ng SLSU, ng Yes po. Quezon, ng Pilipinas even, hindi lang yung food, kundi yung buong sistema kung paano ito ginagawa. Opo. Yung tao, yung machines, and yung procedure mismo. Yes po, yung So, method. it's something na Filipino pride. Pwede mag-Filipino pride. Lalo na pag umabot na siya ng ibang bansa. Expert ako. Actually, mayroon po akong kasi sa Kapoy Food Tech, meron akong classmate na nag-export po sila sa US. So, nakausap ko pwede. na siya. Kaya lang po, kailangan muna ipa-FDA po yung amin Apo, pong facility. So, yun po muna yung aayusin namin. Pag naayos na po yung facility, then saka po siya babalikan. Baka sakali na maisama po yung mga product Pwede yan, natin pwede yan. sa US. I'm curious lang, Ma'am Nona. So, ngayon po, nagtuturo pa rin kayo, di ba? So, Sa ngayon po ako po yung nag-early retirement na. Ah. So, mag-ano na po ako dito Full-time. sa Wow. Innovate. Ang galing. Pangarap ko rin yun dati. Kaso naging podcaster na ako eh. Pero ang galing po, no? Kasi ang galing na from teaching to Yes, research to business. Yes Wow. po. Ang galing. Grabe. Tsaka ano siya, sana may mga nakikinig dito na student nga, no? Baka student Yes. ninyo, ma'am, Opo. baka na-inspire na sila ngayon. Baka Actually mag-stop po. sa pag-aaral. De, joke lang. Hindi po, yung pong mga thesis nila, Ayun nga, exactly. Tapusin yung mga thesis ninyo. yung po yung mga thesis po nila is, ang ano po nila is, sana biging kagaya tayo ni Ma'am Yun, Nona, yung opo. product natin ma-commercialize din. Well, di maganda po na ma-inspire sila na yung thesis nila na gagawin. Hindi lang yung kung ano-anong thesis, kundi Opo. thesis na pwede maging ma-commercialize or Opo. maging talagang invention na, or Opo. innovation even. No? So ngayon po, yung kanila pong curriculum sa SLSU Lucena is, nag-insert po kami doon during the curriculum review. Nung binago po nila yung curriculum, naglagay na po kami ng subject about intellectual property management and technology transfer po. Ang galing po, no? Kasi meron po yung anong course po ito? Food Sa food science? and service management. Food and service po. management. Tsaka po yung amin pong computer technology. Kasi po, parang dumating yung time na yung mga entrepreneurship na course, nagbebenta ng pagkain, or yung mga food science, na nagkakaroon ng entrepreneurship. Pero, ang na-miss doon na part, ang nangyayari tuloy, nagbebenta ng mga, ng food. I mean, gagawa ng food, nagbebenta ng food. Parang na-miss yung part na, yung heavy research, yung technology. Which in fact is, pwede pa talagang ipasok na, Yes para po. yung food na ibebenta, hindi lang yung normal food na I mean, Na-test mo yung kung ano yung nandun. pizza, naglagay ka lang ng chocolate or whatever. I mean, to make it unique. Ito, talagang unique siya and innovation siya, not just sa flavor, not just sa muka, sa product, but yung buong sistema, pati yung processing. So, Apo. I think yun nga yung next step dito na mas i-involve yung advanced research sa
food technology and management. And who knows, kung ang Lukban, ang daming masasarap na pagkain, longganisa, buddies, Apo. baka ang buong Quezon maging ano na rin, food research capital ng Wow. Philippines or something like that. Food tech Actually, capital. Actually, sir, kakabukas lang namin nung research center po sa SLSU Lucena din na sponsor naman po siya ng DOST Fishered na ang ano niya po, ang target na po ay tropical wine and distilled spirit. Kasi nga wow. po, di ba po ang Quezon is sa Lambanog. So, nagkaroon ng problem sa Lambanog yung methanol, mataas yung methanol, yung nalalason po. So, kaya po nagkaroon po ng project from DOST Fishered na matetest na po natin yung mga tropical wines and distilled spirit po dito po sa Quezon. So, hindi na po tatakbo ng Laguna. Meron na po sa SLSU Lucena. Grabe. Ang fortunate ko din talaga na nakakaikot ako ng Pilipinas at nalalaman ko itong mga to. Kasi sana nga rin, no, through the podcast, mas malaman ng mga tao na ang dami nangyayari sa everywhere in the Philippines. So, we just have to check out more and listen more. Kasi ang daming innovations, tsaka ang daming advancements actually na nangyayari. O nga po, buti po na pumasok yung innovation. Talagang, kumbaga, na-strengthen po yung creativity ng school, ng mga estudyante, ng mga faculty. So, yung faculty po hindi na nagtuturo. Dapat may research din. Pero maganda po yun. Yung faculty na hindi na nagtuturo kasi kung ang mangyayari po dyan, parang research university, na yung mga faculty nagre-research and then yung mga students involved sa research. Yun na rin yung parang teaching So, hindi na siya parang classroom type na lecture, kundi involved talaga yung mga estudyante sa research, which is actually can be better pa kasi may inspire nga rin yung mga students to do actual research and na aimed towards commercialization. So, mas may direction. Hindi lang nagle-lecture classroom type, kundi Tsaka mas maganda pong may example kasi po actually dati po zero kami sa pagdating sa commercialization research commercialization na i-commercialize po yung mga research. So parang doon kami na challenge during my time na nandun po ako sa innovation kasi po ang score namin ay zero. So sabi, anong gagawin natin pa? Kasi yung ibang university like KAVSU, yung Caraga, basta sila po UP, ang dami na po nila na co-commercialize based from their research output. So, talaga pong, kumbaga, lakasan ng loob yung ginawa namin. Sige, mag-spin off ako para dyan. Wow, palaban. Ikaw pala pa ang ako yung sacrificial lang. Sabi ko pa, hero Hero. Or parang, posible po, posible na through these efforts, papaangat, tapos ma-inspire din yung iba. So, aangat na lahat ng yes, po. Education is evolving, and so are we. Introducing School Tech by Edfolio, your all-in-one school management solution. Built for schools of all sizes, School Tech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, School Tech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, School Tech simplifies management across different departments and enhances efficiency in operations. School Tech transforms the way schools manage, teach, and learn. School Tech, taking school management solutions to the next level. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Ayun. Sige ma'am, mag-1 hour na tayo. Grabe, akalain mo yun, no? Mushroom na pag-usapan natin ng isang oras. Pero, siguro na lang po, ma'am, no, na, ano po nakikita nyo moving forward sa inyong products or sa company? Commercialize, export, more products ba? So, ano po yung direction na pupuntahan ninyo? Ayun po. So, sa ngayon po, ako nga po yung one-man army. So, kailangan ko pong masundan yung business plan nila na magkaroon po ako ng mga different departments, gano'n. Mag-handle na talaga ako. Baga talaga CEO na talaga. Opo. Company na hindi na lang ako lahat yung gagawa. And then, makapag-put up po kami ng FDA-approved facility. And then, mas dumami pa po yung partner namin. Magkaroon kami ng store. And yun nga po, yung ma-export namin po yung product. Ang galing pala, no? So, si TBI din po nag-design ng parang org structure, company, and even siguro para mga targets to hit, no? Revenue targets to hit. Ang galing. So, may curriculum po sila na ibibigay sa amin. Yun, sana makapasa. So, parang ano po talaga, kasi gusto ko lang i-differentiate or i-halin tulad actually sa yung mga investor, yung mga private, yung mga VC firm for example. Somehow ganun din sila na
mag-invest sila sa startup, then may gusto mo reach na mga targets, dapat, or gawin mo to, dapat ganito yung kumpanya, may ito yung mga departments. Ganun din pala sa mga TBI. Opo. Although yung investment is hindi investment na kailangan mong, I'm not sure actually. Hindi siya equity hindi siya percent equity, hindi rin siya loan, kundi parang either from the funding ng government project or may royalty or may share kumbaga, or may kumbaga kaibang model siya pero basically ang point is yung pera, yung capital papunta para ma-build yung company at maging self-sufficient siya and kumbaga self-sustaining siya ng company na may kita, nag-cooperate, and then may mga taong nasasweldohan actually. Yes, so job creation. Ayun. Sige, Miss Nona, gusto ko nang kainin yung dito na oatmeal cookies. So, tapusin na natin to. If our listeners po want to know more about Innovate food products or sa yung mga mushroom products, mushroom chili garlic, mushroom oatmeal cookies, and mushroom yema. Sayang wala tayong mushroom yema ngayon. Next time na lang. Baka may gustong bumili po. Ay, baka meron na to sa Shopee, ganun, or wala pa po. Pero, ayun nga pala, no? Yun, or... Sana po. Sige. Pag po nabigyan na nila ako ng social media manager or magmamanage po ng ng online store. Yan, online store. Gusto ko rin gawin sa Pilipinas yun. Ngayon nakalibot na ako sa Gusto ko magkaroon ng, baka may ganun na ata, ng mga ibang startup. Pero parang wala ako nakikita na, parang... Baka pwedeng magawa, sir, ang DOST ng mga, oo nga, sa DOST na lang yung online store. Yung lahat ng mapa ng Pilipinas, Quezon, mushroom yema, Butuan, may ganyan, Bicol, may ganyan. So, parang kung nasa app lang ako sa phone, makapunta akong Bicol, ganyan. Yes, pwede po. Mag-order ako ng pagkain. Maganda idea. I-pitch ko na sa DOST. Anyway, pero... pwede niyong gawin sa TBI. Lahat naman ng product ng SL. Sa Quezon. Pwede ba? Pwede. Kasama ang Lukban Longganisa dyan. Opo, kasama po. Mickey. Pansit, Pansit Lukban. Anyway, sige po, Ma'am Nona, thank you very much sa ating usapan. Ay, by the way, nasabi na ba natin, how can they contact you? Ayun, so ang amin pong email ay innovate.foodproducts@gmail.com, and pwede nyo pong makita po yung aming mga products mabilis sa Flavors of Quezon, sa SLSU Business Affairs Office, sa Coffee and Chapter sa Tayabas, sa Pinky's Food Corner sa Tayabas, at Nigatsu sa Tayabas. So, yung mga susunod pa po na store and amin pong partnership ay i-announce na lang po namin through SLSU Technology Business Incubator. Tsaka sa Facebook page na po, no? Facebook page po namin ay Innovate Food Products. Nakatag yan. Tsaka share ko din po yung mga posts. Sige po. I really want to support yung mga ganitong Filipino advancements and innovations. Sige, so follow mo yung aming Facebook Na-follow page. ko na po. Thank you po. First fun. Ayun, thank you very much, Miss Nona. Thank you din po sa opportunity, sir. Yeah. And thank you sa mga nakinig. Salamat. Salamat po. Bili na po kayo ng mushroom products. ng Innovate. Thank you. Thank you very much to our 65 patrons. This episode is super powered by Asklex PH Academy, our official e-learning partner. Get certification on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Architect Space Solutions. Architect provide ground station services, space data analytics, and technology supplies to grow the Philippines' role in the global space ecosystem. Divico Technologies Incorporated. IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach. Personalized nutrition and weight loss programs for you. Argum AI. Make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by Implement. Turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.implement.co. School of Profits. Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners, built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner, early-stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest-growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks.
Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers. Body Beauties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. Wonderbrand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. This episode is powered by Josie AI, Uplift Code Camp, Board Prep, Kansan Barley, East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Jur.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Sugbodok, Agacon Aquafeeds, Juan Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Sirius MD. Support the podcast through the link in the description.